Eksaktong alas 11:50 ng gabi noong ika-28 ng Nobyembre taong 2025 sa Forward Command Post ng Special Operations Forces ng Ukraine, mahigit 125 milya mula sa Cape Cha, biglang umilaw ang mga control screen. Ito ay ang infrared feed mula sa isang long-range reconnaissance UAV, isang Beaver Recon variant na lumilipad sa altitude na 2,750 talampakan sa baybayin ng Chowa. Napakalinaw na mga imaheng ipinapadala nito. Ang target layout ay nakumpirma sa loob lamang ng wala pang 10 segundo. 5 container na may lamang mga Shahed drone, 3 CAMC truck na humihila ng mga launcher, at isang technical area kung saan tinitingnan ang makina ng 3 Shahed. Kasama rin sa target ang isang Padlet K1 radar station na umiikot sa isang regular na ritmo. Ang heat signature mula sa fueling zone ay nagpapakita na ang mga Russian crew ay nasa huling yugto na ng preparasyon. Sa madaling salita, kung hindi kikilos ng mabilis ang Ukraine, isang salbo ng mga Shahed ang magiging ready for launch sa loob ng maikling panahon. Hindi na nag-atubili ang SOF duty commander. Nagbigay siya ng maikli at determinadong utos. I-activate ang Phase 1. 40 segundo matapos ang utos, 2 mobile SOF launcher na nakatago sa Zaporizhia Steppe ang sabay na nagbukas ng kanilang mga hatch. Bawat launcher ay may dalang 4 na R144 Spectre decoy UAV, isang uri ng maliit at murang drone. Ito ang unang layer sa isang 3-tier jamming system na idinisenyo upang bulagin ang early warning network ng Russia. Eksaktong alas 11:51 at 12 segundo ng gabi, 8 Spectre ang umakyat sa 5 hanggang 6 na raang talampakan. Lumipad sila sa 2 grupo patungong Chowa sa isang arcing trajectory. Wala silang dalang warhead, ngunit ang bawat UAV ay may electronic reflection module. Naglalabas ito ng peking signature na katumbas ng isang malaking Shahed o Beaver class drone na pumupuwersa sa Padlet K1 radar na palawakin ang scan volume nito. Wala pang 10 minuto matapos ang launch, nasagap na ng Padlet K1 station sa Chada ang unang abala. Agad na inilipat ng mga crew ang antenna rotation sa rapid scan mode sa bilis na 12 revolutions per minute. Sinubukan nilang i-track kung ano man ang paparating. Walang nakakaalam sa kanila na ang hinahabol nila ay mga Spectre lamang. Ito ay mga murang SOF decoy UAV na layunin lang na hilaing lahat ang output ng Padlet K1 patungong Hilaga. 36 na segundo matapos lumipat ang Padlet K1 sa rapid scan, bumaha ang jamming return sa display. Ang reflection amplitude ay biglang tumataas at bumababa na lumilikha ng imaheng kamukha ng isang spread out formation ng mga totoong kamikaze UAV na papalapit sa Chowa sa loob ng combat duty room. Isang Russian officer ang nawalan ng kapanatagan. Mayroong hindi bababa sa 8 target. Northwest bearing, low altitude, malamang ay mga UAV. Agad na nag-activate ang fire control suite ng isang Pantsir S1 system na nakaposisyon 765 yarda mula sa Shahed launch site. Nag-lock ang radar nito sa 4 na pinakamalakas na return mula sa mga multong Spectre na nasa 5 hanggang 6 na raang talampakan. 4 na 57 E6 missiles ang pinakawalan. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $70,000, habang ang bawat Spectre ay mas mababa sa $3,000 ang halaga. Ang mga missile ng Pantsir ay gumuhit ng mahahabang linya ng liwanag sa madilim na langit. Ang mga mata ng bawat crew member ay nakatitig sa mga blip sa screen. Tumama ang unang 2 missile na nagwasak sa 2 Spectre sa gitna ng himpapawid. Isang bugso ng saya ang naramdaman sa loob ng control cabin. 2 ang bagsak. 6 na target na lang ang natitira. Ngunit makalipas ang ilang segundo, napansin ng radar technician na may mali. Ang mga natitirang return ay hindi nagbabago ang bilis, trajectory o pulse pattern. Ito ay isang signature na agad makikilala ng sinumang air defense specialist. Hindi ito mga totoong UAV. Ito ay mga simulated signals o decoys, ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng 18 segundo, naiputok na ng Pantsir S1 ang halos kalahati ng missile load nito sa mga murang drone. Ang Padlet K1 ay nahila na rin ng tuluyan palayo sa axis patungong northwest dahil sa pagtutok sa mga Spectre. Ang mga scan sector sa timog at timog silangan ay pansamantalang nabulag. Sa sandaling iyon, lumitaw ang pinakamalaking kahinaan ng Shahed launch site. Ang buong air defense system ay lumingon sa maling direksyon. Isang 42 degree na blind zone sa timog silangan ang bumukas ng malawak. Dito na pumasok ang totoong strike package. 6 na FP2 drone na lumilipad lamang ng 26 na talampakan sa itaas ng dagat. Nabasag ng Russia ang sarili nilang depensa at nagbukas ng daan para sa kamatayan ng hindi nila namamalayan. Ang FP2
ang pinakasikretong long-range loitering munition ng SOF. Mayroon itong electric motor na halos walang ingay, composite radar absorbing airframe, at guidance via inertial navigation. Nilagyan din ito ng infrared camera at isang 11.5 librang armor-piercing incendiary warhead. Ang distansya sa Chada launch site ay nasa 1.5 milya na lamang. Ang lead drone na FP2 lead ay nag-switch sa infrared observation mode sa loob ng 0.7 seconds. Sapat na iyon upang makuha ang buong view ng target area. Ngunit masyadong mabilis para masagap ng padlet ang anumang refleksyon. Agad na nagpadala ang FP2 lead ng command burst sa loob ng wala pang kalahating segundo. Split formation. Agad na nahati ang formation sa tatlong attack axis. Alpha axis. Dalawang drone. Kumaliwa sila patungo sa technical area kung saan tinitingnan ng makina ng tatlong Shahed 1-3 size sa ilalim ng isang canopy. Ang mga exhaust pipe ay puting-puti sa infrared image dahil sa init. Ito ang pinakamadaling target na tamaan at pinakamadali ring sunugin. Bravo axis. Dalawang drone. Nanatili sila sa gitnang linya, diretso sa dalawang Shahed container na magkatabi. Ito ang ammo store para sa buong launch site. Ang isang pagsabog dito ay kayang magpatalsik sa kalahati ng Chada. Charlie axis. Dalawang drone. Kumanan sila sa gilid ng vehicle park at naglock sa isang fuel cams at dalawang nakatayong Shahed launcher. Kung sasabog ang mga ito, magkakaroon ng domino chain reaction sa lahat ng iba pa. Nagpadala ang FP2 lead ng huling signal. Synchronized BIOS. Lahat ng FP2 ay agad na lumipat sa autonomous missile mode. Pinutol ang lahat ng external guidance links. Ang mga target ay nakalock na via internal infrared cameras. Ang altitude ay pinanatili sa 23 hanggang 26 na talampakan gamit ang isang low latency INS. Bawat FP2 ay isa ng murang smart munition na diretsong papunta sa puso ng pinakamalaking Shahed complex sa Crimean Peninsula. Wala pa ring malay ang Russia. At mayroon na lamang 38 segundo bago ang unang pagtama sa CHOA. Pumasok na ang Alpha Axis sa terminal attack phase. Ang FP2 Alpha 1 ay naglock sa main target, ang engine bay ng gitnang Shahed. Ang Alpha 2 ay naglock sa secondary target, ang fueling unit sa tabi nito. Nag-activate na ang self-destruct arming code, Alpha Arm. 3 segundo ang lumipas. Bumao ng Alpha 1 sa canvas roof at diretsong tumama sa umaandar na makina. Umalingaw-ngaw ang unang pagsabog at isang jet ng apoy ang sumiklab na parang isang oxyacetylene torch. Walang oras para tumakbo ang mga Russian technician. Agad na kumalat ang init. Ang dalawa pang Shahed ay nagliyab din ng sabay-sabay dahil ang kanilang mga bukas na fuel cap ay naging mga ground level fireball. Sa isang iglap, ang buong technical area ay nilamon ng isang fireball na mahigit 65 talampakan ng taas. Mula sa pagbaon ng Alpha 1 hanggang sa pagkawasak ng buong technical zone ay inabot lamang ng 1.5 segundo. Tapos na ang misyon ng Alpha Axis at walang natira sa loob ng maintenance area. Balik sa Bravo Group, sa infrared feed, tumagos ang kamera sa manipis na bakal ng container. Ang mga heat source sa loob ay naging kasing linaw ng isang X-ray. Naroon ang kanilang target, container number 2, kung saan nakaimbak ang dalawang hindi pa tapos na Shahed airframe at mga fuel drum. Ang buong loob ng container ay naging isang compressed fuel chamber na kailangan lang ng isang spark para maging chain detonation. Tumingin ang SOF commander sa thermal window. Mahina ang boses pero matatag. Container 2, uunahin mo. Binilisan ng FP2's Bravo 1 ang lipad nito sa distansyang 24 na metro. Isang puting guhit ang humati sa kadiliman. Bumao ng Bravo 1 sa Container 1. Ang pagsabog ay tunog ng bakal na pinupuwersa palabas mula sa loob. Ang container ay bumukol, nahati, at tuluyang nawasak. Kalahating segundo ang lumipas. Dumating ang FP2 Bravo 2. Diretso itong tumama sa pagitan ng fuel drum at ng detonator assembly. Isang mini-bliv ang naganap. Sabay na sumabog ang dalawang container na nagtapon ng mga piraso ng bakal sa layong mahigit 330 talampakan. Sa loob ng wala pang 2 segundo, ang buong supply ng Shahed ay naubos. Halos kasabay nito, ang dalawang FP2 ng Charlie Axis ay pumasok na rin sa kanilang terminal phase. Sa infrared image ng Charlie 1, kitang-kita ang fuel camzy na bukas ang tank hatch. Ito ay malinaw na senyales na ang fueling crew ay naghahanda para sa susunod na Shahed launch cycle. Ang FP2 Charlie 1 ay diretsyong sumalpok sa fuel tank. Ang impact ay lumikha ng pagsabog na parang isang industrial bomb.
Isang 82 talampakang taas ng apoy ang bumulusok sa langit ng Chowa. Ang temperatura ay biglang tumalon mula sa 1,000, 200 degree Fahrenheit hanggang mahigit 2,000, 170 degree sa loob lamang ng wala pang kalahating segundo. Pagkalipas ng 1 segundo, tinamaan ng FP2 Charlie 2 ang Shahed Launcher No. 1. Ang pagsabog ay nagpatalsik sa launcher na tumitimbang ng daan-daang kilo at pinalagkad ito ng mahigit 20 talampakan. Ang pressure mula sa pagsabog ng Kamzi ay nagtulak sa apoy patungo sa Shahed Launcher No. 2. Ang fuel na tumapon sa semento ay agad na nagliyab sa loob ng 3 segundo. Ang buong vehicle park ay naging isang lawa ng apoy na kumpleto ng Charlie Axis. Ang misyon nito mabilis, tumpak at sapat na malakas para wasakin ang bawat operational structure sa lugar. Mula sa pagtama ng Alpha sa canopy hanggang sa pagsabog ng Kamzi, ang kabuang oras ay 12 segundo lamang. Ang epekto ng 12 segundong iyon ay nagwasak sa buong Chowa dahil sa pressure ng mga pagsabog. 6 hanggang 9 na hindi pa tapos na Shahed fuselage ang nag-apoy. Sa loob lamang ng 15 segundo, ang temperatura sa gitna ng kampo ay lumampas sa 2,550 degree Fahrenheit. Ang pagsabog ng CAMZ ay pumutok din sa main fueling pipeline. Anumang plano ng Russia para sa pag-launch ng mga Shahed ay nawalan na ng saysay. Sa loob ng wala pang 1 minuto, nawalan na ang Chowa ng kakayahang mag-launch ng kahit isang UAV mula sa Crimea. Napakalakas ng thermal plume na tumataas mula sa site kaya nawala ng Padlet K1 ng kakayahang kumilala ng mga ground target. Ang radar beam nito ay natabunan ng hot convection effects at ang screen ay naging puro white noise na lamang. Sa paningin ng mga Russian sa sandaling iyon, ang Chowa ay isa na lamang nagbabagang bola ng plasma. Sa loob lamang ng 12 segundo, 6 na pangunahing Russian assets ang nawasak. 3 Shahed na sinusuri ang makina, 2 container na mga pyesa, 1 fuel Kamzi, 2 launcher at ang buong technical yard. Walang Russian gun crew ang may oras para itutok ang kanilang mga kanyon. Walang radar ang may oras para mag-lock sa target. Walang opisyal ang nakaintindi sa nangyayari. Ang nakita lang nila ay isang silap ng liwanag. At pagkatapos ay ang buong Shahed launch site sa Chowa ay naging dagat ng apoy. Ang Chowa, na dating pundasyon ng Shahed campaign sa Crimea, ay naglalaho na sa harap ng kanilang mga mata. Ang Air Defense Brigade Command Post sa Leninsky, na 11 milya ang layo, ay nakakita ng liwanag mula sa pagsabog. Agad nilang inakala na inaatake sila ng Ukraine gamit ang mga cruise missile. Walang nag-akala na maliliit na UAV lang ang gumawa nito. Nagmamadaling lumabas ang utos. Pantsir 5 unlock, fire toward the northeast. 2 Pantsir battery malapit sa Chowa ang agad na kumilos. Ang kanilang mga radar ay lumipat sa wide angle tracking. Ang twin 30mm guns ay humarap sa kabaligtaran ng direksyong pinanggalingan ng mga FP2. Nagsimula nang maghanap ang mga 57 E6 missiles. Ngunit lahat sila ay naglock sa mga Spectre, ang mga decoy UAV na nakaalis na sa lugar mahigit. 40 segundo na ang nakalilipas. Puro ingay lang ang nakikita ng system, hindi mga totoong target. Nagpaputok ang mga Pantsir sa bakanting langit. Ang mga missile na nagkakahalaga ng $70,000 bawat isa ay lumipad pa itaas at pagkatapos ay nag-self-destruct sa ere habang nagpapatuloy ang mga pagsabog sa site. Ang internal communication system ng Chowa ay tuluyan ng naputol. Nasunog ang mga fiber optic cable at nasira ang mga UHF repeater dahil sa pressure. Ang backup power ay nag-trip offline. Ang mga guard post sa paligid ng launch zone ay nakakarinig na lamang ng mga putol-putol na mensahe. Containers exploding, technical area burning, control lost, need fire crews, cannot get close. Hindi makakuha ng tamang impormasyon ng command center sa Leninsky. Ang nakikita lang nila ay isang fireball na mahigit 400 talampakan ang taas na nagliliyab sa gabi ng Crimea. Sa Black Sea Fleet Headquarters, nakadetekta ang long-range radar ng isang abnormal hotspot sa Kerch Peninsula. Ito ay mas maliwanag pa kaysa sa pagsabog ng isang ammunition depot. Sa loob ng 2 minuto at 40 segundo mula sa unang pagsabog, ipinakita sa operations map na ang Chada ay naging isang malawak na pulang sugat. Ang buong Chowa complex ay nawalan na ng kakayahang lumaban. Isang engineering at firefighting batalyon ang inutusang rumesponde agad. Ngunit pagdating nila, ang temperatura ng lupa malapit sa wasak na CAMZ ay umabot na sa 1,000 degree Fahrenheit. Masyado itong mainit para sa mga light fire truck. Napilitan silang umatras at panoorin na lamang ang paglamon ng apoy sa Shahed launch site.
Nang sumiklab ang mga pagsabog, ilang residente sa baybayin ang nakakita sa napakataas na haligi ng apoy. Kinunan nila ito ng video at in-upload sa Telegram. Sa loob ng 4 na minuto, ang hashtag Nahova ay naging top spot sa Crimea at Krasnodar region. Ang Russian military channel na Z-Fighter ay nag-post ng maikling balita. Maaaring umatake ang Ukraine gamit ang cruise missiles. Nagkaroon ng technical malfunction ng UAV launch site, ngunit ang mga videong kumakalat online ay nagpapakita ng kahil at dilaw na liwanag ng isang bilib. Makikita rin ang mga piraso ng container na tumilapon ng malayo at ang sunod-sunod na pagsabog. Walang naniwala sa kwento ng technical malfunction na naigang takot sa social media ng Russia. Sa kabilang banda, naglabas ng maikling pahayag ang Ukrainian Ministry of Defense. Winakasan ng Special Operations Forces ang Shahid launch site sa Chowa, Crimea. Ang Chowa ay isa sa mga pangunahing node sa Shahid launch chain na nakatutok sa Odessa, Mikabe, Dnipro at maging sa Kyiv. Dahil sa laki nito, kaya nitong mag-launch ng 10 hanggang 20 Shahid bawat gabi. Itinuturing ito bilang ang pinaka-stable na operational hub sa buong Crimea. Ngunit matapos ang gabi ng Nobyembre 28, ang kakayahang iyon ay naging zero dahil burado na ang Chada. Napilitan ng Russia na ilipat ang kanilang mga natitirang Shahid mula sa mga reserve dito sa Krasnodar patungong Crimea. Ang desisyong ito ay agad na lumikha ng dalawang seryosong tactical problems. Ang pansamantalang launch site sa Krasnodar ay halos doble ang layo kumpara sa Chowa. Imbes na lumipad ng 185 milya para tamaan ang Odessa, kailangan na ngayong lumipad ng mga Shahid ng hanggang 375 milya. Ibig sabihin, mas madali na silang maharang ng Ukraine. Sa madaling salita, ang pagkawala ng Chada ay hindi lang pagkawala ng isang site. Pinilit nito ang buong Shahid network na pahabain ang kanilang ruta at dumaan sa mga lugar kung saan may bentahe ang Ukraine. Mananatili ang problemang ito hanggat hindi nakakagawa ang Russia ng bagong launch site sa Crimea. Isang bagay na hindi kayang gawin sa loob ng isang gabi, lalo na sa ilalim ng surveillance ng mga Ukrainian UAV. Gamit lamang ang 8 Spectre UAV at 6 na FP2 na puwersa ng Ukraine ng Russia na mag-aksaya ng mahigit $280,000 sa mga pansir missile. Nawala ang lahat ng Shahid at mga pyesa sa Chowa at nawasak ang tanging launch site na kayang mag-operate ng 24 oras. Ang tagumpay na ito ng Ukraine sa isa sa pinakaprotektadong lugar sa Crimea ay nagpapatunay ng isang simpleng katotohanan. Wala na talagang ligtas na lugar sa Crimea. Sa loob lamang ng 12 segundo, hindi lang winasak ng Ukraine ang isang launch site. Sinira nito ang ilusyon ng Russia na hindi sila pwedeng malapitan o matalo sa Crimea. At mula ng gabing iyon, ang labanan sa himpapawid gamit ang mga UAV ay pumasok na sa isang bagong kabanata.